Ito ay bagay na pagmuni-munihan ng bawat isa. Pag nakikita natin yung kamatayan, normal makaramdam tayo ng sakit. But at the same time, kailangan ma-motivate ka. Kailangan ito ay bagay na magpaalala sa iyo sa pagiging importante, sa kahalagahan ng oras, sa kahalagahan ng panahon na meron ka, sa kahalagahan ng mga pagkakataon na binigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay paalala sa atin na ang hindi lang time is gold, time is life itself. Pahalagahan natin yung mga tao na nandito pa sa atin. Pahalagahan natin yung ating kalusugan, yung ating kayamanan. At isa ito sa mga bagay na itinuturo sa atin ng kamatayan. Yung kamatayan, tinuturuan niya tayo na gumawa ng maraming kabutihan. Sa kapiranggot na oras na meron tayo dito sa mundo, kailangan nating sikapin na magawa natin ang lahat ng kaya nating gawin. Para sa ating mga mahal sa buhay, para sa ating mga anak, sa ating mga asawa, sa mga iiwan natin. Ito ay paalala, yung kamatayan, paalala na ang buhay dito sa mundo ay pansamantala. Na dapat natin gawin ang lahat ng ating mga kaya upang malugod si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi nga nila, death is the greatest motivator. Death is the greatest motivator. At makikita natin ito mismo si Allah Subhanahu wa Ta'ala, binanggit niya sa banal na Quran. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala binanggit niya sa banal na Quran na halos same ng meaning, that death is the greatest motivator. Ano sabi ng Allah? Huwalladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siya si Allah na lumikha ng kamatayan at ng buhay upang subukin kayo sino sa inyo ang mayroong mas mabuting gawa. Pag sinabi mong liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, so that He will test you who among you has the best deed. Bakit mayroong kamatayan at mayroong buhay? Bilang paalala sa atin. Sino sa atin ang mayroong mas mabuting gawain? At sinabi ng mga mufassirun, which is magtataka ka nga naman, bakit sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwa alladhi khalaqal mauta wal hayat. Alladhi khalaqal mauta wal hayat. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay. Bakit hindi inuna yung buhay? Di ba buhay muna bago kamatayan? Bakit nauna yung word na kamatayan sa buhay? Kasi nga yung binanggit natin kanina. Because death is the greatest motivator. Kasi mas mabigat sa puso ng tao yung kamatayan kaysa sa buhay. Kapag sabihan mo yung tao, gumising ka ngayon kasi maganda ang buhay. Hindi yan ganun ka-motivated. Sabihan mo siya ngayon, gumising ka kung ayaw mong mamatay. Gising yan. Tatayo yan. Sounds funny, but at the same time, this is the reality. Na nakakalungkot. Karamihan sa atin. We only do our best when death stares us in the eye. Meron sa atin, karamihan sa atin, nag-i-start lang sila na gawin yung best nila, yung pinakamainam kapag nakita na nila yung kamatayan na malapit na. Tingnan natin mabuti yung karamihan sa atin. Hindi nila iwanan yung haram. Pag meron silang kalusugan, meron silang kayamanan, meron silang kakayahan, hindi nila iwanan yung haram. Pero pagka naramdaman na nila yung sakit, andun na sila sa katandaan, nawala na yung kalusugan, doon mo makita, nagsasala na. Doon mo makita, nagtatanong na tungkol sa Islam. Kapag hinihingal na siya, pag hinahabol niya na yung kanyang hininga, doon mo makita, doon siya nagtatawba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa sa mga maling ugali ng karamihan sa mga Muslim sa panahon natin ngayon. Hinihintay nila kung kailan nalalapit na yung kanilang kamatayan o kapag sila ay nakakaramdam na ng kahinaan. Kung kailan hindi na nila kayang gumawa ng maraming kabutihan. Saka sila mag-hajj. Parang bang ang hajj ang pinaka last, no? Ang hajj, kapag nakumpleto mo ang kondisyon
Obligado na sa iyo ang pagsasagawa nito. At mas maganda na isagawa mo ito kapag ikaw ay physically fit. Ha? Kapag ikaw ay mayroong kalusugan para hindi ka mahirapan sa paggawa ng mga obligasyon mo sa Hajj. Kabaliktaran ito ng mga iniisip ng mga tao na gawin mo yung Hajj pag sobrang tanda mo na kay wala ka ng kasalanan. Paano kung datnan ka ng kamatayan, which is karamihan sa ating ganun ang nangyari, dinatnan ng kamatayan bago maisagawa yung pagsamba na Hajj. Nakakalungkot. Karamihan ng mga nagsasala, tignan mo sa masjid, mga matatanda. Yung mga bata ay petiks-petiks. We only do our best when death is near. And this is the reality. Pag malapit na yung kamatayan, saka lang natin ginagawa yung pinaka-best natin. Hindi lang sa sarili natin, pati sa ibang tao. Pag nakita natin malapit na mamatay yung tao, doon natin pinapakita na mahal natin yung tao, na mahalaga sa atin yung tao. Ilan sa mga kamag-anak natin, maging honest tayo, ilan sa mga kamag-anak natin, kinalimutan na natin. Pero pag nagkasakit, saka mo yung kamustahin. Pagka namatay, saka mo sasabihin, na mahal ko itong taong ito. Kung nabubuhay ko lang, sana gusto ko malaman mo na mahal kita. Sana mapatawad mo ako. Pero nung buhay pa sila, wala kang pakialam, hindi mo kinakausap, hindi ka humihingi ng kapatawaran. Pagpatay na, wala na. Hindi kanya na marinig. Hindi niya na alam na kung ano ba talaga yung tunay na nararamdaman mo para sa kanya. Kung mahal mo yung tao, sabihin mo na siya ay mahal mo. Alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga magulang natin, mga kamag-anak natin, kahit na sabihin mo meron silang sama ng loob sa atin, wag ito dapat na maging hadlang para sila ay pakitunguhan natin ng may paggalang at kabutihan. Ilan sa mga kabataan, pagka buhay pa yung mga magulang nila, binabastos nila, nilalapastangan nila, sinisigawan nila, sinasabihan nila ng masasakit na salita. Ilan sa mga kabataan, sa mga anak, buhay pa yung mga magulang nila, yun yung pinaka main reason na stress yung magulang. Nung namatay yung magulang, saka nagbago. Sabi ko sa inyo, napakarami kong kilala ng mga kapatid, mga kaibigan sa pananampalataya, nagsisisi. Kasi nung buhay pa yung magulang nila, buhay pa yung nanay nila, buhay pa yung tatay nila, hindi nila tinatrata ng kabutihan. Sila yung mga dahilan kung bakit stress yung mga magulang nila. Nung nawala na, sayang, hindi man lang nakita ng magulang na sila nagbago. Pero alhamdulillah, at least nagbago sila. And this is the same thing. This is the same feeling na meron yung taong patay, Kung meron lamang pagkakataon na magbalik siya, maitama niya yung kanyang kamalian, gagawin niya. Kaya lang, ano sabi ng Allah? Hatta idha jaa ahaduhumul maut, qala rabbi irji'un. At kapag dumating na yung kamatayan sa isa sa kanila, sasabihin nila, o aking Panginoon, ibalik mo ako. La'alli a'malu salihan fima tarak. Upang ako ay sana makagawa ng kabutihan sa mga bagay na aking naiwanan. Mangangarap yung mga nauna sa atin. Yung mga naunang pumanaw sa atin, mangangarap sila. Na sana sila ay makabalik. Na sana sila ay magkaroon ng isa pang pagkakataon na maitama yung kanilang mga nagawang mali. Bibigyan ba sila ng pagkakataon ni Allah subhanahu wa ta'ala? Alam natin yung kasagutan. Ano yung kasagutan? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Bagkos ito ay mga salita na sinabi na ng mga nauna sa inyo. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. At sa pagitan ng kamatayan at ng buhay ay isang harang na hindi mawawala hanggang sa araw ng paghuhukom. Wala na. Yung pagkakataon mo, natapos na, simula ng mangyari ang kamatayan. So there's no chance. There's no repeat. At ito yung dahilan kung bakit natin dapat paghandaan ang kamatayan.